Okay, magandang araw po sa lahat at welcome ulit dito sa ating channel, Yutang Tabunon PH. At andito na naman po tayo para sa bagong episode ng video reaction natin. Okay, so tanong ko lang po sa lahat bago tayo mag-umpisa, meron pa po bang naniniwala dito sa Quad Committee hearing ngayon? Tanong ko lang. Post niyo sa comment section kung naniniwala pa ba kayo dito or hindi. Para at least at least alam natin kung ano yung pulso ng bayan dito. Kasi nga ito, meron na naman sila I don't know kung pasabog bang tawag dito kasi alam naman natin ito, narinig naman natin ito matagal na itong mga allegations na ginagawa ng mga mga resource persons na mga inimbitahan ng Quad Committee. Okay, at ito na nga, ito may news tayo dito. Okay? Convicted. First word nga yun ito. Convicted drug smuggler tags Paulo Duterte as leader of Davao Group. Okay, so tingnan nyo ha. Convicted drug smuggler tags Paulo Duterte as leader of Davao Group. Okay? Sige. I think matagal ko nang naririnig ito ng balita. Pero until now, wala pa ring kasong naisampa at until now, isa pa rin itong allegations at hearsay. Okay? Matagal na. Matagal ko narinig ito. Nung presidente si Rodrigo Duterte, mayroon na ito eh. Kung natatandaan nyo, pumunta pa nga ito si Paulo Duterte doon sa isang hearing, I think sa Senate hearing, pumunta pa nga ito at nag-attend pa nga ito at sinagot yung mga allegations niya. At ito na nga, ngayon, hindi na presidente yung papa niya, si Rodrigo Duterte, andito pa rin yung allegations at until now, wala pa rin kasong naisasampa doon kay Paulo Duterte. Okay? Kaya nga tanong ko, meron pa bang naniniwala dito sa Quad Committee ito? Okay, so ito, tingnan muna natin itong balita na ito at evaluate natin. Okay, then meron tayong nakitang video, I think dito ito isa sa mga nakaraang videos patungkol doon. Ito sa the same issue na present dito sa Quad Committee. At stay tuned lang kayo. Tingnan natin itong dalawang video na ipakita ko at evaluate natin kung ano sa tingin natin ang totoo dito. Okay? So, play muna natin. A former intelligence officer claims the Philippine Customs Bureau was once controlled by a smuggling syndicate allegedly headed by a son of ex-President Rodrigo Duterte. The allegation was made during a hearing of a joint House panel which cited in contempt an ex-Mandaluyong City Police Chief and a former head of the Drug Enforcement Agency. Vivian Gulia has tonight's top story. Okay, so before Alleged customs fixer Mark Taguba appeared again before the Quad Committee on Thursday. Diba? Customs fixer ha? Convicted drug smuggler. Dalawang title na ito ng resource person nila na tingnan nyo. Convicted drug smuggler and customs fixer. Okay? Dalawang title na naitag ng taong ito. Okay? Yun nga tanong ko, may naniniwala pa ba dito sa Quadcom? Kasi nga, tingnan nyo dito, napapansin nyo, sa first statement nung news anchor. Ex-police, ex-PDEA chief was cited in contempt. Okay? So parang nangyayari dito sa Quad Committee hearing na ito, yung mga convicted na katulad nito, drug smuggler, customs fixer, convicted ito. Meaning, facts ito, proven na ito, merong nang dahil sa facts, evidences, na ito talaga sila may ginawang kalokohan.
Okay? At the same time, since smuggler ito, customs fixer, meaning yung reputation nito, yung konsensya nito, inaibenta na doon sa kung sino man ang nagbabayad nito nung time na nag-smuggle pa ito ng drugs at nag-fix pa ito nung kung anong-ano doon sa customs. Ngayon, ginawang resource person. Sa tingin niyo mga kaibigan, pwede pa ba natin itong mapagkatiwalaan kung anong sasabihin nito dyan sa Quad Committee hearing na yan? Okay? Kayo, tanong ko lang. Halimbawa, may nakilala kayo. Ito, convicted scammer. Proven with evidences. Again, convicted meaning dumaan na ito sa korte at convicted na. Napagdesisyon na ng korte na ito, lahat ng informations, lahat ng evidences na i-present ay valid at totoo at pointing this individual beyond reasonable doubt sa kanyang mga kasalanan. Again yan ang nakilala mo na scammer. Tapos i-invite ka ng business at siya mag-handle ng pera. Maniniwala ka pa ba? Okay? Magtitiwala ka pa ba dyan sa tao na yan? Na alam mo, convicted scammer. Proven with evidences, with fact. Maniniwala ka pa ba? Comment nyo dyan sa comment section kung anong stand nyo. Kasi kung ako, alam ko ito scammer, convicted scammer, convicted na, proven na, hindi lang hearsay, hindi lang sabi-sabi ng ibang tao dyan. Ito, korte na nang sabi ito, scammer ito, sinungaling ito. Basically, kahit anong business pa, kahit anong ganda pa ng opportunity na ino-offer niya sa akin, hindi na ako mismo magtitiwala sa kanya. Kasi nga, may history na. Alam ko na naibenta niya yung konsensya niya, yung pagkatao niya doon sa taong nagbe-benefit or nagbabayad sa kanya. Kapalit ng kanyang kaligayahan or kapalit ng kanyang benefit also. At ito na nga, itong mga congressmen na ito, itong Quad Committee na ito, inuubos yung pera natin, inuubos yung pera ng taong bayan, yung resources ng gobyerno dahil dyan sa kanilang investigation, no, na sinasabi ng legislative hearing in aid of legislation ay naging investigation, ang ginawa nilang resource person or witness itong convicted drug smuggler at iba pang mga convicted ay naging star witness. At yung mga pulis na humahabol ng mga drug smuggler na ito na nag-conduct ng investigation, thorough investigation, ilang months na investigation, ay na-contempt pa. Okay? Sige, bago natin puntahan yung pulis na na-contempt, ito lang muna, drug smuggler. Okay? Ano ba ang nasa isip nitong mga Quad Committee na ito, mga members ng Quad Committee? Bakit nagtitiwala pa dito sa isang convicted drug smuggler? Customs fixer. Okay? Alam naman natin, nothing to lose na itong tao na ito. Kaya't kung sino man ang handler nito, kung ano man ang gustong sabihin ng handler nito, gagawin niya ito kasi nothing to lose na nga. Okay? Kahit nga ako, nabilanggo na ako, may sentence na ako, convicted na ako. Sige, kahit anong gusto niyong sabihin
ko dyan sa hearing na yan, sabihin nyo lang at sasabihin ko. Kasi walang mawawala sa akin. Posible pa, gain ko yan. Kasi kung mag-request ako ng pardon in the future at kayo ang nakaupo dyan at sumunod ako sa inyo, di advantage yun sa akin. Di ba? Bakit ngayon itong Quad Committee hearing, Quad Committee members, naniniwala pa dito sa isang smuggler, convicted drug smuggler. Okay? Hindi ko naman sinasabi na lahat ng sinasabi nito ay hindi ka paniwala. Pero dapat naman kung mag-present or bigay ka ng allegations, dapat meron kang ebidensya. At the same time, binibuild mo yung credibility mo ulit as witness. Okay? So in the first place, walang credibility ito eh. Kasi kung andun ka sa korte, hindi ako abogado, pero basically, common in knowledge ito eh, ng mga common sense ito eh. Ang daling tirahin ito eh. Pag andun ka sa korte, at ito ang witness mo, most likely titirahin itong credibility na ito eh. Kasi nga, in the first place, tumatanggap ng suhol. Okay? So, hindi ito kaduda-duda na ngayon, naging resource person, meron din itong tatanggapin na benefit. It's either suhol or baka pardon doon sa mga kasalanan niya. Posible lang yan. Okay? So, yun nga, tanong ko, bakit parang itong Quad Committee ginawang star witness yung mga convicted, ginawang criminal yung mga pulis. Okay? Ano bang purpose nila? Yun yung tanong ko. Sinisiraan lang ba talaga nila yung mga Duterte? Or ayaw nila na kahit sinong Duterte na makapasok dito sa 2025 or both? Are they really for the truth na gusto nilang malaman patungkol dito sa mga issues na ito? Or gusto lang ba talaga nila na sisirain yung lahat ng Duterte para hindi ito makapasok kahit isa ngayong 2025 elections? Yung isang committee sinisira yung Vice President Sara Duterte. Itong isa, dalawang Duterte ang sinisira. Ito si Pulong Duterte at si former President Rodrigo Duterte. Sana lang hindi pa sinisiraan si Baste. I think they are seeing Baste as weak. Kasi nga hindi interested si Baste sa politika. At the same time, Vice Mayor lang tinatakbuhan ngayon ni Vice President Vice Mayor lang tinakbuhan ngayon ni Baste Duterte. Okay? So yun nga, parang makapag-question tayo na, are they really seeking for the truth in this committee hearing? Or are they just simply destroying the Duterte? Kasi tingnan mo, kung meron talagang kaso, meron talagang matibay na ebidensya, unquestionable na evidence. Okay? Basically, matagal na ito naka-file na kaso. Pero yun nga, until now, wala pang kaso na i-file against Pulong Duterte. Okay? Or even kahit kaninong Duterte, wala pa. Okay? Ang purpose nito, i-publicize ang hearing kasi nga, merong mga tao na in the first place, ayaw sa mga Duterte. At whatever information na marinig nila dito, katotohanan man yan or hindi, or gawa-gawa lang, as long as paninira sa mga Duterte, pinapaniwalaan nila yan.
At the same time, merong mga taong neutral, no? Na like hindi sa side doon sa mga Duterte at hindi rin side doon sa kabila like doon sa Pinklawan or yung mga objectives lang. There's a greater possibility na pag narinig itong mga information na ito, merong mga tao talaga na maniniwala. So basically, isa sa mga purpose na nakita ko dito, sinisiraan lang talaga nila itong mga Duterte. Okay? Kasi nga kahit pulis, kinokontempt eh. Yung pulis na nagsasabi ng totoo, nakalimot lang sa mga pangyayari kasi nga ang tagal na nangyayari, i-contempt nila. Okay? Yung Sunny Trillanes na nag-claim regarding sa bank account ni former President Rodrigo Duterte, dinideny ng AMLAC, hindi nila kinontempt. Klarong kasinungalingan yun. Okay? Ito talaga ang mga members ng Quad Committee na ito, parang binamaliit yung mga resource person na ini-invite dyan. Okay, ito, papatuloy natin. Thursday, he was asked about the so-called Davao Group being linked to corruption in the Bureau of Customs. Sino masasabi mo na head o leader ng Davao Group na to? Well, tingin ko po si Paulo Tingnan niya. Duterte po. Normal. Sa reply niya, sinong leader? Sa tingin ko po, Paulo Duterte. Sa tingin ko. Anong comment niyo dyan, mga kaibigan? Would that be a believable statement? Pambihira namang mga congressman ito. Halatang paninira lang talaga ang purpose ng kanilang hearing. Kasi kung I am for the truth, kung ako yung congressman at gusto ko talaga malaman yung katotohanan, pag sinabi niya sa tingin niya si Pulong Duterte, yung leader ng grupo na ito, if that is really an existing group, then basically tatanungin ko, anong proof mo na maipapakita sa amin patungkol dyan sa sinasabi mo? Okay, anong proof mo? Okay. Yan yung problema. Okay. Ang laking problema niyan. Okay. So, ito. Hindi tinanong. Hindi tinanong ng congressman. Immediately, itong si congressman na ito, naniniwala naman. Diba? Ang laking kalokohan talaga. Ginawa pa tayo yung mga ordinaryong Pilipino na mga bobo. Kahit sinong tao, pakinggan yung reply niya, yung sagot niya, sa tingin ko si Pulong Duterte. Ulitin natin. Group na to. Well, tingin ko po si Paulo Duterte po. Normal. Tingin ko po si Paulo Duterte. Immediately, kung ikaw congressman, naghahanap ng katotohanan, tatanungin mo ulit. Proof. Ano bang proof mo? Diba? So kahit text message man lang, kahit pictures man lang, na siya talaga kasi at least may picture, meron tayong tinatawag, I think yan ang tinatawag na ano ba yung klaseng ebidensya na yan? Comment nyo nga. I forgot.
Sige na lang. Basta, isang klaseng ebidensya na ah, parang accidental lang. Yun, di ba? Oh, it could be na accidental lang na ano na evidence or ano tawag nga yun. Basta, I forgot the term. Basta, at least kahit picture man lang. Yet wala eh. Walang present na evidence na si Pulong Duterte, yet immediately pinapaniwalaan ng mga congressmen. Tanong ko, sino bang bobo ngayon? Ito bang convicted na drug smuggler, ang congressman or ang mga tao? Comment nyo dyan kung sinong naging bobo ngayon. Alam ko, tayong mga ordinaryong tao na nanonood or nakikinig, tayo ang ginagawang bobo. Ginagawa nila tayong bobo. Okay? Alam naman natin kung anong goal nito eh. Oh, kung hindi ka pa nakaintindi kung anong purpose nila nito, di talagang bobo ka. Okay? O talagang tanga ka kung hindi mo pa ito alam, kung hindi mo pa ito naiintindihan. Okay? O, pag ikaw ay naniniwala sa isang salita, sa isang accusation na walang ebidensya, ano tawag sa iyo? O, itong congressman naniniwala na kahit walang ebidensya. O, ito. Patuloy. Normal na pag-uusapan, na parang it's passed around. Hindi po walang alanganin, wala pong Siya na nga nagbigay ng ano eh. Yung congressman na nga nagbigay ng parang at least kahit ano na evidence. masasabi na hindi kayo sigurado. Circumstantial evidence pala. Ayan, natandaan ko na yung term, circumstantial evidence. Yes po, Your Honor. Taguba had Nag-yes na lang siya. earlier claimed that Congressman Duterte and the husband of Vice President Duterte, Manasseh Carpio, were involved in the 6.4 billion peso shabu shipment seized in 2017. Representative Duterte has yet to issue a comment, but he previously denied involvement in illegal drug smuggling, calling the accusations harassment. A former customs intelligence officer also testified in the mega panel and accused the Davao Group of controlling the Customs Bureau since 2016. Okay, stop muna natin. Kasi papunta na dun kay Jimmy Guban. Okay, ito. Ito. May tayong balita dito. The same witness. Okay, the same witness. Tingnan natin kung the same pa rin ba yung allegations niya or kung meron ba siyang proof na pinipresent dito. Okay? Ito, I think 7 years ago, imagine, ang tagal na ng mga accusations nito kaya until now, wala pang kasong naisasampa. Okay? Check natin. Ito, play natin. Davao City Councilor Nilo Small Abellera strongly denies links to the so-called Davao Group after customs broker Mark Taguba identified Abellera as the person to whom he gave bribe money in Davao. Speaking at the Senate probe on the 6.4 billion drug smuggling controversy, Abellera confirmed meeting Taguba in a Davao resto bar but denied accepting a 5 million peso bribe from him to arrange a meeting with presidential son and Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. Did you accept 5 million pesos supposed enrollment fee from Davao Group, from Mr. Taguba? No, sir. Abellera claimed he only met Taguba after a certain Jack asked him to introduce Taguba to Duterte. Abellera is a close friend of the Vice Mayor. Pwede ko ba daw matulungan yung kaibigan niyang custom broker? Noon ho naman kasi talaga sa Davao na magkaibigan po kami. Nino? Ni Paulo Duterte, the Vice Mayor Paulo Duterte. Abellera said he declined Jack's request, saying he only deals with local affairs. Abellera also denied there is a Davao group led by Duterte, accused of being involved in smuggling activities at the Bureau of Customs. Wala po akong alam na Davao group, sir. But Senator Richard Gordon seems not convinced with Abellera's claims. So you too do not know his family name? Yes, sir. Everybody is high blood pressure like you and Mr. Taguba. Now you don't know his name. Who is this Jack? Who does he represent?
I do not know, sir. In the Senate probe, Taguba also claimed to have given payoffs to Duterte and the president's son-in-law, Mans Carpio. Nagpunta kaming Davao, tapos sinundo ako ni Jack, tapos dinala niya kami sa isang restaurant. Nandun Tignan nyo ha, nagbabasa sa kanyang cellphone. Diba? Pero parang meron na tayong idea nito kung sinong handler nito eh. Ating, ang ganda ng tingin sa atin, no? Parang nagbibigay ng pahiwatig na akong handler niyan. Di ba? po si Small. Nag-usap po kami. Tapos binigay ko rin sa kanya yung 5M. Tapos sabi niya sa akin, tatawagan na lang daw niya ako. Tumawag po si Jack sa akin nung gabi. Ang sabi po niya is parang nag-aalangan si Pulong daw, sabi ni Small. Kasi daw si father ko raw is siya yung nagbulgar nung mga swing noon ni Commissioner Alvarez. Sabi ko naman, retiro na yung tatay ko. Hihilutin lang daw yan, ganyan. Magdadagdag na lang daw ako. Sabi niya uli, dadagdag na lang daw ako uli ng 2M. Tapos noon tatawagan daw niya kung kailan ako babalik. So yung 2 million hindi mo binigay na yan? Nagbigay pa rin ako sa kanila. Kanino? Kay Jack. Kay Jack, pero with the understanding na eventually, kanino mapupunta yan? Ang sinasabi nila is para daw kay Pulong yun. Kay Pulong. Diba? Tingnan nyo. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Ito, si Trillanes, yung tinatanong, parang ginaguide niya yung mga sagot or statement doon ni Mark Taguba. Yung the same person na nag-testify sa Quad Committee na pinakita ko earlier. Ito, ginaguide ni Trillanes. And still, 7 years ago and until now, Mark Taguba, hindi pa rin siya nakapag-present kahit na anong ebidensya linking Paulo Duterte doon sa Davao Group na sinasabi niya. And ito, 7 years ago, still, hearsay pa rin yung mga sinasabi ni Taguba until now. Sa Quad Committee kanina, yung sinasabi niya, sa tingin ko si Paulo Duterte. 7 years ago, sinabi niya, na tinanong Trillanes, para kanino yun? Ginaguide ni Trillanes. Sabi nila kay Pulong Duterte. Di ba? Ang problema nito, ito, maraming tao, lalo na yung hindi mga supporters na Duterte, naniniwala sa mga allegations na sinasabi kahit walang ebidensya. Ito yung problema. Kasi nga, publicize yung hearing. Free of interpretation, lahat. May freedom yung mga tao na para kanino maniniwala. Ito lang talaga ang parang hold or parang anong tawag nito? Parang kinakapitan ng committing ito na baka kahit at least 1,000 or 2,000 na mga tao maniniwala sa atin na itong mga Duterte ay meron talaga itong ginagawang kalokohan. Okay? Ito lang talagang pinanghahawakan nila eh. Ito lang, umaasa talaga sila nito. Umaasa talaga sila na kahit papano sa hearing na ito o sa Quad Committee hearing na ito, merong maniniwalang tao sa kanila na itong mga Duterte may ginagawang katotohanan kahit naman wala silang maipakitang ebidensya. Okay? So makikita natin dito mga kaibigan na itong purpose lang talaga ng Quad Committee hearing na ito sirain itong mga Duterte. Kasi
Ito nakikita ko ha. Ito sa isang quad committee, sa isang committee, Congress committee ng good government, sinisiraan lang si Vice President Sara Duterte. And I believe hindi sila successful doon. Okay? I think na parang niluto nga sila doon sa sariling mantika nila. Tinuturuan nga sila binabash nga ng mga tao doon kasi nga parang walang alam sa batas. At the same time, ang dahil doon, may nag-file ng impeachment, itong mga kaliwang grupo, yun na nga, parang sinisira ng sinisira nila yung nilang sarili doon sa committee na yun kasi nag-open sila ng issue, may nag-file ng impeachment at babalik sa kanila lang yung issue. Tinigilan niya yun bumaliktad doon sa kanila na pumupunta yung tao. Bakit tinigilan nyo? Diba? Itong mga supporters, mga supporters ni Duterte, naniniwala na walang kasalanan yung mga Duterte, eto, alam naman natin na mapupush through yun, na in-expect naman natin yan. Nagtanong din, bakit tinigilan nyo? Kasi excited na kami, kasi maglalabasan ng tunay dyan sa impeachment na yan. At alam namin na lalabas ang katotohanan na mga tanga kayo dyan. Okay? At ito sa isang committee, itong quad committee na ito, ang target, itong si Pulong Duterte. Kasi alam naman nila, ito si former President Rodrigo Duterte, kahit anong gagawin nila, hindi naman ito tatakbo ulit ng presidente. Which I think one term lang pwede sa'yo. I don't know kung allowed ba for second term. But I think one term lang allowed kasi alam nila hindi na ito tatakbo. Sinisiraan ito si Pulong kasi hopeful ito sila or nakikita nila na if ever matuloy yung impeachment case ni Sara Duterte at ma-impeach si Sara kasi numbers game lang yan, hindi evidence-based yan So pag makuha, I think meron silang numbers dyan hold nila yung Congress at Senate. Okay? So halimbawa, ma-impeach si Sara, na-project nila na ito si Pulong Duterte ang papalit or makakalaban nila sa either 2025 or 2028 election. So ngayon pa lang, sinisiraan na yung dalawa para kahit kanino sa kanila walang papasok. Either 2025 or 2028 election. Ito yung nakikita kong reason kaya until now sinisiraan pa rin itong mga Duterte. Okay? Takot na takot itong mga taong ito na itong mga Duterte makapasok dito sa gobyerno. Okay. Bakit kaya? Alam naman natin na itong mga Duterte, marami itong sinasagasaan, lalo na mga negosyante noong si former President Rodrigo Duterte ay nakaupo pa bilang presidente. Marami itong sinasagasaan. Sa tingin ko lang, I don't know, I might pero baka paniningil ito ng mga negosyante na nagsusuporta sa mga congressman ngayon at kay BBM or even kay Tambaloslos. Kasi nga lugi sila doon Ilang years yun? 6 years. 6 years silang lugi doon. Required sila na magbayad ng tax honestly. Okay? Ngayon, I think bumabawi sila, nakagalaw na sila kasi nga hold na nila yung nakaupong presidente at ibang congressman at senador dyan sa kanilang mga posisyon. So hold na nila. Sila nag-sponsor niyan no last election. Kaya naniningil na sila ngayon, payback time. Tirahin nyo ito para makabawi kami. Yan yung tingin ko. I might be wrong. I hope I am wrong. But so far, yan yung nakikita kong rason. Okay? Yan din yung nangyari sa time ni Pinoy. Kaya nga, hindi umuusad yung services ng
PLDT last time sa time ni Pinoy. Ang daming reklamo. Ang daming nagtitake advantage. Sa Maynilad, yung collection, yung rate ng tubig, hindi nila makontrol yung sa time ni Pinoy. Okay? Si Lusyutan, hindi nagbayad ng tax. Nung pumasok si Digong. Diba? Hindi nag-improve yung services na PLDT. Na-control yung rate ng Maynilad. Okay? Nagbayad si Lusyutan ng tax. Merong pumasok na ibang players or internet providers para magkaroon ng competition. Diba? O luging-lugi yung mga current players. Ngayon, bumabawi sila. Ngayon, napapansin nyo, meron na rin tayong nakikitang mga reklamo patungkol doon sa services na ino-offer ng PLDT. At ngayon, I think sa balita, plano na rin mag-increase ng singil ng tubig. Kasi nga hold na nila yung mga nakaupo dyan. Until now, kaya ito, sinisiraan nila, tinitira nila itong mga Duterte para magpapatuloy sila sa kanilang mga ginagawa. Patuloy natin. Anong nangyari dito? Tempers flare at the Senate after Senator Antonio Trillanes urged the committee to invite Duterte and Carpio to the next probe to clear their names. I believe we have enough information that would warrant the invitation for both Attorney Mans Carpio and Vice Mayor Paulo Duterte to this committee hearing. I heard the majority floor leader say that it's hearsay. So, wag muna tayo mag-abogado sa kanila kasi... Mr. Chairman, hindi ako nag-aabogado. I'm just saying, at ang sinabi ko, if you overheard me, I said, pag-aralan muna ng committee. Sapagkat hearsay. Okay. Doesn't mean na wag. Well, Kung pagbibigyan. Pinara talaga tuloy si Trillanes ni Soto pinara. Kasi nga, tingin ko mga kaibigan, ito talaga si Trillanes ang magaling sa mga ganito Kaya natatandaan nyo pa yung Bikoy? Yung si Bikoy na bumaliktad. Okay? Si Trillanes ang head nun. Mahirap nga lang paniwalaan si Bikoy nung bumaliktad siya kasi nga, in the first place, convicted din siya ng ibang kaso. At the same time, nagsinungaling na siya and then suddenly, nagsabi siya ng totoo. So like, tayo, mapatanong natin, ano bang totoo ngayon? Yung previous na statement mo or itong current na statement mo? Yan yung tanong natin. And then, sinagot naman niya, ngayon, wala akong dalang script. Normal, parang impromptu na sinasabi ko, wala akong script, wala akong binabasa. Ito, sinasabi ko totoo ito. Si Trillanes yung leader. Makikita din natin dito, parang si Trillanes. Kasi nga ito, siya nag-guide doon sa sa resource person, pero sa mga tanong niya, then ito na nga. Mabuti na lang at nakita at pinuna ito ni Senator Soto na, hearsay ito. Pag-isipan muna natin. Okay, di ba? Bigla nagalit si Trillanes Hindi kumagat si Soto sa script niya Years ago ito yung current na pinakita natin earlier. Gordon and Trillanes got into a heated exchange. Bakit suddenly binabadger na yung nagsasabi? Are you accusing the chair or Senator Soto that we're badgering the witness? If you feel alluded to, then that's you that's better. not You know, you're so fond of making names here. You're Gusto ko out lang- of order. Session is suspended. nagiging committee di absuelto ang Blue Ribbon Committee. I will move for your contempt then. I object. I will I order object, your contempt. Mr. Chairman. Committed. Session is resumed. The secretary, I made the objection. No, Mr. Chairman, you're not a one-man That is on committee record. here. Gordon and Trillanes only stopped when Di ba? Sige. Dito na lang muna. Sa tingin nyo, ito mga kaibigan. Comment nyo dyan. Dito natin ito.
Itong Quad Committee hearing na ito na ginagawa nila, paninira lang talaga ito sa mga Duterte. Ayaw na ayaw nila, lalo na ito si Trillanes, na kahit isang Duterte makapasok sa any position of the current government. Okay? O, sa tingin nyo, si Trillanes lang ba ang head nito? Ako sa tingin ko, meron pang malalaking tao, lalo na mga businessmen ang nasa likod ni Trillanes. Kasi sa tingin ko, ito si Trillanes, of course, mayaman ito pero wala itong pera para gawin itong mga katarantaduhan na to. Meron itong financier na isang businessman or ilang businessman na nasa likod nito na gustong bumawi dito sa mga Duterte na to. Okay? So again, dito na lang muna at paki-like and share itong video na to para at least makapag-invite tayo na patuloy na sumusuporta sa Duterte kasi nakikita natin na wala talaga itong mga Duterte, wala talaga itong ginagawang masama. Ang gusto lang talaga nito ito is tumulong sa ating bansa, lalo na sa ating mga ordinaryong Pilipino. And yet sinisiraan nila kasi nga may ilan sa atin or nandyan sa business sector na nalulugi or sabihin nating hindi masaya sa ginagawa ng mga Duterte kasi nga hindi beneficial sa kanilang negosyo. Beneficial sa atin, hindi yan beneficial sa kanila. Ganyan talaga yan. Normal talaga yan sa isang komunidad or sa isang bansa na kapag naka-benefit yung mga tao, most likely, lesser benefit yan doon sa mga kapitalista or mga nagninegosyo. Okay? Pag lesser benefit yan sa mga tao, higher benefit yan doon sa mga nagninegosyo. So, yun na nga, kung ikaw politician ka, depende na lang sa'yo kung anong benefit ang i-cater mo. Unfortunately, karamihan dyan sa mga nakaupo, ang kinikater na benefit ay yung benefit ng mga negosyante. Hindi yung benefit ng mga tao. At ilan lang yung mga politiko na kinikater yung benefit ng mga tao. At ito nga, nakikita natin na itong mga Duterte, ang kinikater nila ay yung mga benefits ng mga tao bago yung mga benefits ng mga negosyante. So, greater benefits sa mga tao, lesser benefits sa mga negosyante. And unfortunately, itong mga nakaupo ngayon, inuuna yung mga benefits ng mga negosyante. At ito na nga. Yung example, dito sa PhilHealth. Okay? Ang isa sa mga effects nito, yung mga magagaling na doctors na nasa public hospitals na pinapasweldohan ng gobyerno at ng PhilHealth, eventually, hindi sila, kasi nga maging kuripot yung PhilHealth, hindi sila makatanggap ng, it could be ng increase, salary increase, or other benefits, or bonuses, or matatagalan yung sweldo nila. So, ang mangyayari, itong mga magagaling na mga doctors, ano mangyayari? Lilipat ito doon sa malalaking private na hospitals. Sino maka-benefit? Of course, hindi yung mga tao. Hindi yung mga ordinaryong tao. Yung mga negosyante. Kasi nga, pag nalaman mo andyan yung magaling na doktor, most likely, yung mga tao, doon pupunta. Diba? Okay, so dito na lang muna mga kaibigan at kita-kita po ulit tayo sa next reaction videos natin. Okay? I-share na lang at like and then subscribe sa video sa channel natin. At maraming salamat sa lahat at magandang umaga.